Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Yan, tamang ano lang tayo. Kwento, song praise tayo, kaibigan. Dito tayo sa KSP Vlog. Kuya Sunny po ang lingkod. Tama po, connected tayo sa isa't isa. Reminder lang po ito sa bawat isa sa atin. Play natin. Hello, hey, hey, hey! KSP, lapot na. Sa bawat kwento ng buhay may pag-asang gumagabay. Sa lungkot at tagumpay, Diyos ay laging nakaalalay. Kung may luha man sa daan, may awit na sasamahan. Kwento, song, praise, sama-sama araw-araw. Kwento, song, praise, kasa'y sumisigaw. Kung may kwento ka, may kanta para sa'yo. KSP Vlog tayo. Hey, hey! Kwento na, tara na. Hello, hey, hey, hey! KSP Vlog na. Sa bawat kwento ng buhay may pag-asang gumagabay. Sa lungkot at tagumpay, Diyos ay laging nakaalalay. Kung may luha man sa daan, may awit na sasamahan. Kwento, song, praise, sama-sama araw-araw. Kwento, song, praise, kasa'y sumisigaw. Kung may kwento ka, may kanta para sa'yo. KSP Vlog tayo. Hey, hey! Kwento na, tara na. Hello, hey, hey, hey! KSP Vlog na. Kwento, song, praise. KSP Vlog tayo. Hey, hey! Kwento na, tara na. Hello, hey, hey, hey! KSP Vlog na. Ulitin natin, kaibigan. Shoutout po sa lahat po nandito. Shoutout po. Sa bawat kwento ng buhay may pag-asang gumagabay. Sa lungkot at tagumpay, Diyos ay laging nakaalalay. Kung may luha man sa daan, may awit na sasamahan. Kwento, song, praise, sama-sama araw-araw. Kwento, song, praise, kasa'y sumisigaw. Kung may kwento ka, may kanta para sa'yo. KSP Vlog tayo. Hey, hey! Kwento na, tara na. Hello, hey, hey, hey! KSP Vlog na. Shoutout po kay Kuya Wani. Sa bawat kwento ng buhay may pag-asang gumagabay. Sa lungkot at tagumpay, Diyos ay laging nakaalalay. Kung may luha man sa daan, may awit na sasamahan. Kwento, song, praise, sama-sama araw-araw. Kwento, song, praise, kasa'y sumisigaw. Kung may kwento ka, may kanta para sa'yo. KSP Vlog tayo. Hey, hey! Kwento na, tara na. Hello, hey, hey, hey! KSP Vlog na. Kwento, song, praise.
O, di ba? Isang paalala po yan sa bawat isa po sa atin. Isa, dalawa, tatlo tayo. Thank you po, Kuya Roddy, sa pag-like at sa pagpe-pray. Let us continue. Alam nyo, magandang reminder po sa atin to. Isa, dalawa, tatlo, apat, di ba? 6, 7, 8, 9, 10. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy lang ang buhay. Ang buhay natin ay tuloy-tuloy lang. Di ba? Kaya reminder to sa atin, lalo sa panahon ngayon. Kasi iba-iba naman talaga yung buhay na nagpapatuloy. Kahit ano yung pwede mong gawin, basta tingin mo makakapagbigay ng kaluguran. Ibig sabihin, anong tawag doon? Kung bibigay ito ng kapurihan sa ating Panginoon. Kaya, hindi ko alam kung anong kwento mo. Hindi ko alam kung anong song mo. Pero, lahat tayo may mga kanya-kanyang kwento. Meron tayong kanya-kanyang kanta, song. At meron din tayong kanya-kanyang mga prayer or praises sa ating Panginoon. Kaya, sound on po sa inyo. Shout out sa iyo, kaibigan. Ikaw, Kuya Ronnie, thank you very much po. Si Kuya Ronnie, yan. Ang isa po sa mga counselor daw. Kuya, sa part po ng Santa Rosa. And shoutout po sa mga taga Luzon, Visayas, Mindanao. Kuya Sani po muli. Magbabalik ang KSP sa ating pong kwentuhan, mga kantahan, songs and praises. Yeah. Siguro background music muna tayo para masaya habang nag-iintay tayo ng milyon-milyon mga viewers. Milyon-milyon. Nag-iintay tayo ng mga friends natin, kaibigan, kakilala, kasama, at iba pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Actually, maganda ho, magkano tayo eh. Gusto ko sana kwentuhan sana, tawagan sana natin si Kuya Ronnie. Siguro mamaya-maya, mangangamusta lang tayo sa mga nasa paligid natin. Background music muna tayo, kaibigan. Yan, hindi naman tayo mananalangin, pero maganda magkaroon ng relaxation. Yan. Medyo relax muna tayong konti. Habang kumakain tayo ng napakasarap na mani. May kasamang tubig. Diba? And every day is a blessing from the Lord. Kaya, sabi nga, may mga bagay na hindi na dapat natin masyadong isipin. Diba? Pero may mga bagay na dapat natin alalahanin sa kabutihan ng ating Panginoon. Kung gusto niyo po ng song, ang quality choice music po sa pangunguna ng Kuya Sunny Vlog. Kuya Sunny po ay gumagawa po tayo ng mga songs. Nandun na po tayo sa YT. At salamat po sa ilan pa lang nakasubscribes. Okay lang yan. Pero naniniwala po na unti-unti. Diba? Wala naman nagsisimula sa taas eh. Lahat ay nagsisimula sa mababang bahagi. Pero masarap rin po maglingkod kahit nasa mababang bahagi ka ng iyong buhay. Sa mga friends ko dyan, friends tayong lahat. At sa mga kaibigan natin, mga ka-fellowship dati, mga ka-vlog, mga ka-ilog, ang pag gusto nyo, mga ka-Kuya Sani, diba? At kahit ano po gusto yung tawag, masaya po ako na kayo mismo o tayo mismo ay makapagpalakasan sa simpleng pamamaraan ng ganito pong pagla-live. Diba? Kahit po may mga palaka po dyan sa paligid na naririnig kayo, normal ho kasi maambun-ambun po dito sa bandang Cavite. And marami pong salamat na nandyan ka. Nandito ho tayo para extend po natin express mo natin yung ating mga nararamdaman. Lalong-lalo na po sa panahon ng ating personal na pamumuhay. Kung meron po yung gustong i-topic natin about sa church, about sa family, tignan ho natin sa Bible, about sa relationship, about po sa mga tao sa paligid, pwede po natin i-discuss yan kasi iba't iba hong kwento natin pong malalaman o pwede natin maintindihan lalo sa parte natin. Hindi ko lang kung nakakaantok po yung aking tunog, pero maraming pong salamat sa inyo na nakakasama ko po sa ganitong pamamaraan. Ako rin po napapalakas din po sa
sa simpleng pamumuhay. Shoutout po sa family po ni Kuya Rodney De Vera, si Ate Queenie, si Dylan, at sa kanilang magiging baby soon. Pagpalain ng Panginoon ang pamilya po ng De Vera. At sa mga nakikinig pa po na kaibigan namin, shoutout sa family ng Pahaldo, Vasquez family, Imperial family, at sa lahat po ng pamilya sa Luzon, sa Bisaya, at sa Mindanao. Maraming pong salamat sa inyo pong time na tayo mismo ay makapag-share lang po. Balik ko tayo sa isa pang mga kanta o sa mga kanta po na masasabi ko po makapagbigay din sa personal ng inspirasyon na makapagpatuloy po sa ating pong personal na buhay. Ang kanta ito po yung talagang isa po sa kanta ng ka-fellowship na pwede natin i-consider, yung Hindi Ka Nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Yeah. Shout out. Ka-fellowship. Bibila di isa. Hindi ka nag-iisa. Yeah. Ka-fellowship. Sama-sama. Hindi ka nag-iisa. Kung napapagod ka na, kung nahihirapan ka, kung tahimik ang laban mo, wala kang masabihan pa, may kapatid na handang makinig sa'yo, hindi lang sa saya, kahit sa gulo ng puso mo, hindi lang tayo. Hello, tuwing linggo, may magtatanong, kamusta buhay mo? Hindi lang usap, kundi panalangin, hanggang marinig mo, Diyos ay kumikilos sa'yo rin. Kung mahina, tinig mo, may sasalo sa panalangin mo. Kung parang malayo ka na, may magbabalik sa'yo sa kanya. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa. Sa ka-fellowship, may kasama ka, praying for one another, araw-araw sama-sama. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa. May kasama ka, praying for one another, araw-araw sama-sama. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa. Real talk, hindi lahat gusto ng accountability. Mas gusto comfort kaysa responsibility. Pero dito hindi ka pababayaan. Kapag mali ka na, may magtutuwid sa'yo dahan-dahan. Hindi para husgahan, Hindi tama. hindi para iiwan, kundi samahan ka. Kasi ang tunay na kapatid, di ka papabayaan hanggang magamit ang buhay mo sa Panginoong buong buo, walang kulang. Hindi ka nag-iisa, ulit-ulit sa bawat araw may kapatid. May partner, hindi ka solo, sa laban ng faith sabay ang puso. Mahulog ka, babangon ka, may kapatid na aalalay sa'yo. Amen. Kung maligaw ka, tatawad siya. Balik ka na. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa, nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka, praying for one another, araw-araw sama-sama. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa, nag-iisa. Hindi ka nabidasa, pero siguraduhin mo, hindi ka nag-iisa sa Diyos. Hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa, hindi ka nag-iisa. Tama yung dyan, yung kanta niya, Hindi Ka Nag-iisa. Kasi totoong reminder po yun sa atin, lalo sa panahon ngayon. No man is an island. Talaga naman. If there's an island, there is a people doon sa loob ng island. Pero point of view natin, even yung panahon sa Genesis pa lang, hindi pumayag ang Diyos na magsolo siya. Magsolo si Adan. Kaya meron isinama. Meron siyang nilikha na galing din kay Adan. Kaya nga po papasok pa rin po dito yung katotohanan, 'di ba? Yung reality na no man, hindi ka mabubuhay na magsolo. At ilagay ho natin to even po sa group bitin po. Maraming mga taong gusto po ng fellowship group.
pero ayaw po nila ng responsibility. Kaya nga po lagi binabanggit po ng ating mga kaibigan, lalong-lalo po laging paalala sa atin ng mga friends natin dyan, yung word na accountability. Diba? Kaya nga po, ako, aamin ako, meron din akong personal na pananagutan. Ikaw, meron ka rin personal na pananagutan. Lahat tayo na merong kinabibilangan, pamilya man, trabaho man, ministry man, small group man, Bible study man, outreach man. Diba? Lahat po yan ay pananagutan, lalo na po sa isang lingkod na tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga po, reminder po to sa akin, sa iyo, sa bawat isa sa atin, to understand na sa buhay na to, lahat ng gagawin natin. Diba? Sabi nga ng mga ngaral, diba? Ano man ang gagawin natin, hayag man o lihim, sa mga ngaral chapter 12 verse sa pinakadulo, diba? Yun yung paalala po doon sa atin. Medyo pa sumakot ngipin ko. Yung paalala po sa atin doon ng salitang lahat ay mananagot. Ibig sabihin magiging mananagot tayo sa Panginoon sa ating mga personal. Yung sinabi mo, yung action mo, yung reaction natin, yung ating ginagawa at gagawin pa sa harapan ng ating. Shoutout sa iyo kaibigan, huwag masyadong seryoso. At alam ko po na tayo mismo ay nag-enjoy sa ganitong klase ng fellowship group. At sige, try natin kontakin yung ating mga kaibigan. Ay ayaw niya magpa-contact si Kuya Ronnie. Baka busy si Kuya Ronnie ngayon. O meron siyang, baka may ginagawa si Kuya Ronnie. And maraming pong salamat sa pabor na binibigay ng Diyos pa rin sa atin. Diba? Kaya siguro mag-start muna tayo sa short prayer lang. Short muna. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito. Gamitin niyo po ang simpleng live streaming na to from KSP Vlog na galing po sa inyo. Mga kwentuhan, mga songs and pray and praises, Lord God, na kayo po, Panginoon, ng maitaas. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga salita, ano man aming gagawin o kumain man kami o uminom, ay makapagbigay kami ng simpleng pagpupuri sa iyo. Even po sa live streaming na to. Sa lahat po na makikinig, i-bless mo po sila. At ako po personally, ayusin mo rin po ako. At maging encourager. Magpatuloy po ako na makapagpalakas din po ng mga kaibigan, mga accountability group, mga people of God sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito man po nasa Luzon, nasa Visayas, sa Mindanao, pagpalain mo po kami lahat. Salamat sa napakasarap na breakfast kanina, lunch at dinner ngayon, Lord. Salamat sa lahat ng ginawa mong pag-iingat. In Jesus' name, Amen. Yan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Isa pa tayong kanta o mga kanta, ano pa tayong mga songs. Kasi talaga, actually, gusto ko lang po talaga mag-live, mangmusta. At habang nangangamusta po tayo, magkaroon po tayo ng personal na pagpapasaya. Magpapasaya po sa ating mga personal na kalagayan. Yeah. Hanap ko yung isa sa mga gandang kanta. Kaya hindi ko siya makita. Pero isa sa pinaka nagustuhan kong kanta na inaayos din natin ay yung kantang pong Diyos ka pa rin mabuti. Ang Diyos pa rin mabuti. Ay, namamatay po. Mawawala yung signal. Okay lang naman yan. Kanta. Sa bawat unos na dumadaan, hindi ka nagbabago kailanman. Sa bawat luha at pagdaramdam, ikaw ang sandigan. Hindi ako susuko, hindi ako bibitaw, kahit anong daan
Alam kong kumikilos ka sa likod ng dilim. May liwanag ka. Sa bawat dinadaanan ko, hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang. Diyos ka pa rin mabuti. Di ako susuko, hindi ako bibitaw. Kahit anong daan ang tahakin ko, Diyos ka pa rin mabuti. Sa bawat dinadaanan ko, hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang. Diyos ka pa rin mabuti. Kung tahimik ka man ngayon, alam kong kumikilos ka. Sa likod ng dilim, may liwanag ka. Diyos ka pa rin mabuti. Sa bawat dinadaanan ko, hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang. Diyos ka pa rin mabuti. Diyos ka pa rin mabuti. Sa bawat dinadaanan ko, hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang. Diyos ka pa rin mabuti. Ganda ng part na yun, no? Diba? Kung tahimik man ng Diyos, may ginagawa siya. At aamin tayo sa parte na yun na hindi natin kaya kung walang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan, patuloy ho tayong magpalakasan. Patuloy tayong maging inspirasyon sa mga tao sa paligid natin. And sabi ko nga ho, mga kaibigan, malaking alala po sa bawat isa sa atin to, yung salitang patuloy nating alalahanin. Ay, si Ate Jonah. Ayan, at si Ate Jonah. Brother Carl. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga katatayan. Belated Happy Father's Day po sa mga tatay na tulad natin. At sa lahat po ng mga tao sa paligid, nasan ka man. Ako po'y naniniwala na sabi nga ng salita ng Panginoon, all things work together for good. Sa Romans 8:28. Lahat ng bagay ay pinaglalakip ng Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya actually, Lord lang ang una nagmahal. Kaya tayo natututong magmahal din sa ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat. And reminder ko lang po ulit dun sa ating pong mga kaibigan, sa ating YT. Meron na po tayong ilan na po ba subscriber natin? 40 subscriber na po tayo at may 119 na video. Actually, mas marami po yung song na nagawa natin. Biyaya ho ng Diyos, sa biyaya po ng ating Panginoon. Kaya tuloy lang. Tuloy lang tayo. And umamin. Sabi nga sa isang fellowship group, may ups and down tayo. Ano yung ups mo? Ano yung mabuti na ginawa ng Diyos? Ano yung down? Parang negative or mga pangit or hindi magandang nangyari sa'yo na
Maaaring hindi maganda, pero mabuti pa rin. Sa ikabubuti pa rin natin bilang mga nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Minsan magtatanong tayo sa mga tao na sa paligid, survey na ho tayo kung ano yung mga pwede nating gawing topics, sharing about po sa Lord o sa buhay ng isang tao. Kasi yung bawat tatanungin natin, bawat kakamustahin natin mga tao, ako naniniwala po ko, may mga personal na kanta yan sa buhay nila. Kung ilalagay mo yung sarili mo sa isang kanta, anong kanta yung pwedeng para sa'yo? Actually, sa akin, natutuwa ako kasi yun nga yung kantang Diyos ka pa rin mabuti. Ilang buwan na ho tayong walang work. Ilang buwan na ho tayong walang pinagkakakitaan. Pero honest na usapan, napakabuti ho ng Diyos. Pero kailangan din gumawa. Diba? Kailangan din kumilos. Kasi naalala ko yung kwentuhan po doon sa isang parents orientation board sa school ng aking mga pamangkin. Meron kong tanong kasi doon na hanapan sila ng mga requirements para makakuha ng brochure o yung murang bayad. Siyempre tatanungin kung ano yung pinagkakakitaan ng mga magulang ng mga bata. Kaya ako naniniwala po yung sagot mo na isang nanay doon, yung isang magulang. Kung walang trabaho yung mga magulang, mga tatay at nanay na bata, may mga kamag-anak na ginagamit. And honest na usapan, hindi lahat meron. Pero merong Diyos na nagpapadala ng mga mabubuting profesyon. Shoutout po sa mga nandyan at sa mga kapatid natin na nagiging inspirasyon sa pananalangin. Huwag tayong titigil na manalangin lagi. Humingi sa Panginoon, magpagpuri sa Diyos, magpasalamat sa Panginoon, humingi ng gabay. Tulad nga po nung ginawa kong pagla-live kanina sa TikTok, yung panalangin na mabago yung pagkatao. Pag nabago yung pagkatao, maraming mga taong makakakilala sa ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo. Ayan. Isa pa hong kanta. Ito po yung isa sa huli kong pansamantalang inayos kong song. Yung salitang kantang Salamin Muna. Oh yeah, life check muna bro. Before ka mag-react, before ka mag-judge, salamin muna. Ang bilis mong pumansin ang mali ng paligid, pero sariling issue parang naka-hide. Laging may comment sa buhay ng iba, pero pag sarili okay lang yan, normal lang yan na. Ayaw mo ng chismis, pero updated ka lagi. Ayaw mo ng drama, pero ikaw ang sanhi. Laging may advice sa taong nadadapa, pero sariling paa mo di mo maipapawel lang. Teka muna, maybe God is saying na natingin ka, hindi sa mali nilang dala, kundi sa puso mong kailangan pang baguhin pa. May troso ka, tignan mo sa salamin, before mo ang buhay nila punahin. Baka yung galit mo reflection din ng hurt na pilit mong dinideny within. Tanggalin mo na ang troso sa mata, before mo makita mali ng iba. Kung gusto mong may maayos na mabago, let God fix your heart bago sa tao. Salamin muna, check your heart bago husga. Salamin muna, baka ikaw rin pala. Yo, easy mag-talk, easy mag-type, easy mag-post kung sino ang right. Pero pag ikaw na ang kinausap, biglang defensive, biglang upset. We point fingers like we got no stain, pero lahat naman dumaan sa pain. Minsan ang ingay ng criticism, may sariling hidden frustration. Hindi lahat ng nakita mo kailangan mong sabihin, hindi lahat ng mali kailangan mong pansinin. Kung gusto mong magdala ng liwanag sa dilim, maybe start first, Lord, linisin mo ko within.
din. Minsan yung pinakayaw mo sa kanila, secretly nasa buhay mo rin pala. Kaya siguro sobrang trigger ka, cause truth hurts kapag tama. Sabi mo, ama, anak, come closer. Before correction, be humble first. At kung gusto mong maging blessing sa iba, start with the mirror, fix what's inside. So ka, tingnan mo sa salamin, before mo ang buhay nila unahin. Hindi sapat ang tama sa words mo, kung mali naman ang heart at moves mo. Tanggalin mo na ang troso sa mata, before mo makita puwing ng iba. At bago mo gustong baguhin sila, Panginoon, change me muna. Oh, salamin muna, tingin mo na bago husga. Oh, salamin muna, baka ikaw rin pala, Lord. Search my heart, kung may pride, tanggalin mo. Kung may galit, ilumin mo. Kung may yabang, turuan mong yumuko. Hindi para mahiya ako, pero para maging totoo. At bago ako magsalita sa iba, ikaw muna ang magsalita sa akin. Salamin muna, may troso ka, tignan mo muna, before ka mag-react, before ka manghusga. Yeah, check your heart muna, dirt. Yan, check our heart muna. Tama po yung reminder. Actually, sa ano ko nakuha yan sa Matthew chapter 7. Meron parte doon na huwag nating husgahan ang ibang tao. Actually, totoo yun. We are accountable. Hindi yung masamang magsabi sa taong yun, oh, meron kang ganito. Pero, huwag mo nang ma-judge yung tao. Kasi, everything, baka mamaya nandun po, hindi natin nakikita sa yung ating sarili, pero nakikita natin yung puwing ng ibang tao. Kaya, wala po tayong ito, wala po general ho ito, mga kaibigan. Wala ho itong pinatatamang specific na tao o pangalan ng tao. Pangalan ng grupo, wala po. Kasi nga po, lahat ho tayo, lahat talaga tayo ay personal na mananagot at personal na hahatulan ng ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating pong mga simpleng kantahan, kamustahan. Kamusta ho kayo talaga? Kamusta yung buhay natin? Kamusta yung ating pong personal na kalagayan? Meron na po tayong 33 minutes na tayo magkakasama. And lagi kong re-remind din sa aking sarili at sa bawat isa. Isa ko sa pinagpapasalamat ko sa isang pamilya ng Diyos. Alam niyo po yung kahalagahan ho kasi ng pagpa-follow up. Yan. Importante ho yung follow up. You need to reach out. Reaching other people. Kasi nga po kung hindi natin i-reach out yung iba, paano naman ho tayo? Naniniwala ho ako na lahat tayo may kakayanan o lahat tayo iba't iba yung pagkatawag. May pastor, may elder, may teacher, may evangelista, diba? May diakono, diakonesa, iba't iba ho. Teacher, diba, sa mga bata. Meron din magpapalo. Siguro magandang reminder din po sa isang church o tulad ko rin na bahagi ng isang maliit na sambahayan ng Diyos. Tingnan natin kung paano si Lord mismo ay umabot at inabot, paano niya inabot yung mga tao na sa paligid niya. Ito man po ay may sakit. Ito man po ay walang sakit. Ito man po ay pataas na tao. Ito man po ay mababang tao. Importante ho yan, yung salitang follow up. At habang magkakasama ho tayo ngayon, i-remind na lang natin yung ating sarili. Kamusta ho tayo, mga kaibigan? Diba? Kamusta talaga yung buhay natin? And bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan na maintindihan po natin yung gaano kahalaga ang salitang pagpa-follow up, lalong-lalo po sa panahon ngayon. Bakit ko po sinasabi itong bagay pong ito? Importante ho yan, mga kapatid. Diba? Yan. Kaya kayo tanungin, bakit mahalaga ang pagpa-follow up? Sumagot to tayo. Yan.
Yan. Palagay niyo ho, kaibigan. Importante ho ba ang pagpapalo up? Diba? Lalong-lalo po sa panahon ngayon. Ganong kahalaga ngayon sa church. Kasi marami pong church ngayon, ang mga kapatid sa Panginoon na dapat nating i-follow up. Naalala ko lang po yung kwento na isang nanay na nakakilala sa Panginoon. Tapos meron pong dalawang elder o mga leaders po na bumibisita sa kanila. Yan po. At yung mga leaders niya lagi nananalangin, lagi po siyang sinasama sa panalangin, sinasama sa Bible study. Hanggang sa dumating po ilang panahon nakakilala yung tao. Yung tao, yung pamilya, yung nanay niya, pati yung pamilya. And I believe po, these people ay may puso talaga sa kanilang pagpapalo up. Diba? Pagpapalo up ng kapatid natin o kaibigan, diba? Na sumusunod at susunod sa ating Panginoon. Importante ho ito, lalo po sa panahon natin ngayon. At tignan po natin bakit natin kailangan i-follow up. Maaaring yung ibang mga tao may sakit, may mabigat na kalagayan, merong dinadaanan, diba? merong mabigat na sitwasyon sa kanilang buhay na dapat po nilang gampanan bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya ako po naniniwala po ako sa panahon natin ngayon. Importante po talaga na mayroong kapatid o kapatiran, hindi lang po nangangamusta, kundi nagpapalo po sa mga kapatid po natin sa iba't ibang panahon. Sabi nga ho ng paboritong natin, verse po sa Hebreo 10:24-25. Kung babalikan lang ho natin yung pinaka main verse na yun, ito po itutukoy doon sa gaano ka-importante po yung fellowship sa isang family o church na kinabibilangan natin. Sa Hebreo chapter 10, 23-24, makita ho natin dito, verse 23, 24, hanggang 25. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin at sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahal sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ng pagtitipon. Tinamaan agad dito, gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit ng ang huling araw. Actually, ang pinaka nito, yung paglapit ng tao o ng natin mga mananampalataya sa Diyos. Siyempre, binanggit po dito yung sa kautusan, sinundan po dito yung paglapit ng tao o ng ating mga mananampalataya sa Panginoon. Importante ho yun, mga kaibigan. Importante ho yun sa panahon. Pag mag-comment ka sa baba, sa Bible study ba, naging isa ba yun sa mga naging kalakasan mo? Na ikaw ay nagsisimula o ikaw ay matagal na rin Kristiyano, diba? Malaki ba na itulong nito sa iyo bilang isang lingkod ng Diyos, diba? Kapatid, magandang ipaalala po sa bawat isa sa atin to. Ang resulta ho ng pagpapalo up ay yung pag-ibig at yung paggawa ng mabuti. Especially pagpapaalala sa kapatid natin na may fellowship, meron tayong fellowship. Hindi lang ho fellowship group, kasi po sa isang fellowship po kasi napaka-importante ng accountability. Diba? Bakit po natin sinasabi itong bagay na to? Paraan po to para turuan magpatuloy sa pag-aalaga hanggang sa lumugo ang isang mananampalataya. Kaya nga po may pagmamahal sa kaluluwa. Diba? May kailangan po turuan natin yung mga bina-Bible study natin. I-handle po natin to ng buong puso. Diba?
Kasi ang unang point ho dito, yung pagpapalo po ay hindi lang ay pagmamahal. Hindi yung pagbibilang. Diba? Bakit po natin sinabi itong parting to? Minsan sa fellowship po, maraming taong gusto attendance lang. Napakarami. Pupuno yung fellowship group, Bible study group, ministry group, cell group. Pero pinapaalala po sa atin to yung bawat tao po na dumalo, isa man po yan, patatagin natin yung ating kanilang pagkakilala kay Kristo. Ano po makikita mo natin dito? Every time na may fellowship po o pagpapalo sa ganitong mga gawain po, hindi po natin sinasadya na sila'y alagaan. Pero kailangan natin din silang kamustahin, ipanalangin, bisitahin, at samahan silang lumago. Tama ho ba mga kapatid? Importante ho yun. Diba? Kung hindi pa ho kailangan marami ngayon, edi magsimula ka muna sa isa, dalawa, tatlo. Diba? As pag nakita ng mga tao, paano nyo ginagawa yan? Diba? Yun eh. Hanggang sa, kaya ho dumadami, hindi dahil magpapadami ng nalalaman, impormasyon, o maraming alam doon sa mga taong nakakasama niya. Alam ko yung ganyan, alam ko yung ganyan. Hindi ho ganun. Parte ho yun ng ating pong pagmamahal. Kaya nga po binanggit ho dito kanina, di ba? Yung isa't isa, yun maudyok sa atin yung pag-ibig. Sa isa't isa yung pag-ibig. Di ba? Si Jesus o ganun ginawa niya. Kung ilalagay ho natin sa Christ-centered gospel ang setup po. Bagamat Christ-centered din naman usapan natin. Yung parte ho na kahit po si Judas tinanggap niya. At yun, nanagot din si Judas sa Panginoon. Di ba? Kamustahin natin sila. Kamusta ho kayo mga kapatid? Na ipapanalangin pa ba natin isa't isa? Diba? Kung kailangan bisitahin, intentional lang, magpasama ko kayo sa mga leader nyo. Magpasama ko kayo sa mga tao sa paligid. Kamustahin natin yung kalagayan ng mga taong bina-Bible study natin o pinapollow up natin. Diba? O mga matagal ng Kristiyano, bagong Kristiyano, lumang Kristiyano, sama-sama niyo na ako. Pati po yung lumalagong Kristiyano. Diba? Siyempre, pag hindi po sila dumalo, hinahanap po natin sila. Diba? Pero kung natin gagawin yung kababalik lang ng kapatid sa Panginoon, nanlamig siya, pagbalik, oy, buhay ka pa pala. Hindi yung ganun. Diba? Ingat-ingat lang din po tayo sa ating mga sinasabi. Pangalawang pagpapalo po ay parte ho ng paggawa ng disciple. 28 po ng Matthew 19-20, go, sabi nga po sa isang simbahan, glorify God and make disciple. Diba? Go and make disciple po. Hindi po sabihin na inayayahan nyo lang mo sila. Kailangan din silang turuan para maging alagad. Kasi po ang Great Commission po, tuturuan natin silang lumapit sa Lord, ipangaral ang mabuting balita, hanggang sa matuto silang magpabautismo. Tuturuan ho uli natin sila at sasamahan natin silang lumago. Ang tawag ho dyan, follow up na bahagi ng discipleship. Comment ka kapatid, baka meron kang gustong sabihin dyan about po sa salitang pagpapalaw. Sabi nga po, when we follow up the people, kapag nag-follow up tayo, hindi po natatapos sa paanyaya. Kailangan mo rin siyang kamustahin, ipanalangin, at turuan, di ba? Makita sa atin yung pagmamahal, sundan po sa atin, nagaling sa Panginoon, pagiging disciple ni Kristo. Pangatlo, sa Lucas chapter 15 verse 4, maganda po. Iniwan ng mabuting pastor yung 79 at hinahanap ang isa. Ang pagpapalo po at paghahanap po sa mga nawawala. Di ba? Kaya nga po hinahanap eh. Yung aso nga ho nawawala, mayroon pang nakalagay na paskil eh. Nawawala yung aso. Hinahanap. Di ba? Kaya eto magandang paalala po ito. Sana po ma-correct din tayo pare-parehas. Minsan marami tayong programang ginagawa. Pero nakakalimutan na po natin yung mga taong nawawala. Diyan ka ba kaibigan? Nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng puso ng isang pastol
na hindi lang po nag-aayos ng programa, kundi ini-organize din yung puso sa paghahanap ng mga lost people o yung mga taong nawawala at wala pa kay Kristo. Maring nawawala o nagwawala. Ang mahalaga ho ay inaabot natin sila. Isa pa ho, ito maganda. Ang pagpapalo pa hindi madali. Pero ito'y resulta pa rin ng una sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga po yung unang points, pagmamahal. Sinundan ho ito nung kaninang pagmamahal yung ginagawa natin. Hindi madali. May hamon po dyan. Minsan, ang hamon dyan, hindi sumagot. Busy tayo. Paulit-ulit na yung problema. Minsan, tinatanggihan ho tayo. Naalala ko po yung isang church planter, no? Sabi po niya, hindi ka pwede maging isang lingkod ng Panginoon o pastor kung hindi ka antag doon, church planter or nagtatayo ng kaharian ng Panginoon. Bakit po? Kasi kailangan po maging matyaga eh. At hindi dapat tayo sumuro. Tulad ng kanta kanina. Kahit anumang pagdaanan natin, hindi tayo dapat sumuro kasi mayroong Diyos na mabuti. Diba? Kaya, ano yung pwede nating gawin ngayong linggong ito? O bukas, anong pwede mong gawin sa isang araw? Mag-follow up tayo ng kaisang tao lang. Pagdasalo natin sila. Mayroon po bumabalik sa church. Wag ho natin silang ibos na lumabas. Hayaan po na silang hayaan pong Panginoon na kumilos sa kanilang buhay. Magdala ho tayo ng mabuting mensahe, hindi po yung makakasakit na mensahe. Minsan, maaari po, dalawin natin. O baka mamaya, may sakit talaga yung tao. Diba? O kaya yung taong yun, may pinagdadaan. Kamustahin natin sila. Kasi nga po, ang simbahan no, ay hindi grupo ng mga may programa. Ang simbahan po ay pamilya ng Diyos. Meron po akong tanong. Meron ka bang taong dapat kamustahin ngayon? Sino yung taong matagal naman hindi nakikita pero gusto mong makamusta? Meron ka bang taong pinapanalangin ngayon? Ito maganda. Paano ka magiging instrumento ng pagpapala sa mga taong para makabalik sila sa Diyos? Ikaw na lang sumagot niya, kaibigan. Hindi na po ako. Lahat tayo pala. Kaya, ang church ay hindi po lugar ng pagsambahan lang. Ang pagtitipon. Ito yung lugar ng isang pamilya. Isang pamilya na pinapahalagahan ang pagmamahal ng Diyos. Inaalala ang mga taong nawawala. Hinahanap at ginagawa silang disipulo ni Kristo. Kaya, pag-isipan mo kapatid, ano po yung pwede nating gawin? Magpatuloy tayo mag-alaga, mag-disciple, mag-akay ng mga taong wala pang relasyon kay Kristo at magiging mananampalataya at tatatag na makakakilala kay Kristo. Kapatid, hindi ho sa galing ng tagapagsalita, sa lakas ng boses, sa galing po magturo. Tingnan natin kung paano po talaga ina-apply ang salitang follow-up. Hindi po ito optional sa church. Marami pong mga membro na matatanda sa simbahan, maaring hindi na nakabalik dahil wala nga akong nangangamusta at nagpa-follow up sa kanila. Na dating sila naman ay unang nag-follow up sa atin. Ay pakita ho natin ang pag-ibig ng Lord sa bawat isa. Lalong-lalo na po sa mga taong pinagkatiwala sa atin. Tayo po'y manalangin. Pasalamat. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa isang napakagandang araw, gabi, o oras pong ito. Marami pong salamat dahil tinuturoan mo po kami dito sa Hebreo chapter 10, 23-25. Magpakatatag kami dahil may pag-asa kami magmumula sa iyo. Huwag kami mag-alinlangan dahil ikaw yung tapat na Diyos na gumagawa. Turuan mo po kami, Panginoon, na
sikapin naming maudyok ng makapaghikayat ng isang kapatid na may pagmamahal sa isa't isa, paggawa ng mabuti. At wag namin pabayaan ang pagtitipon gaya ng ginawa ng mga ilang tao. Kundi palakasin namin ang bawat isa sa loob, lalong-lalo na pong malapit nang dumating kayo. I-bless mo, Panginoon, yung mga manonood, at makakasama po namin dito po sa parte po ng KSP Connected, Lord God. Simpleng live streaming, Lord. Mga kantahan, kamustahan, kantahan, at mga panalangin na dapat namin gawin. Ang main topic namin ngayon, Panginoon, ay tutukoy sa salitang follow-up. Katulad po ni Kristo, turuan mo kami mag-follow up. Baka po nagawa na namin yung program pero hindi pa po namin sila na tuturuan na maging tunay na disipulo ni Kristo. Turuan mo po kaming na makita po yung Great Commission, na lumapit po sila, maipangaral sa kanila, mabahagi sa kanila, maturuan uli sila, at masamahan po sa paglago. Panginoon, kung may pagkukulan man po kami, kayo po ang magkukumpleto nito sa aming buhay. Kung meron man po mga kahinaan, kayo po yung magbibigay ng kalakasan. I pray for the church na hindi lang po nakabase, Panginoon, sa evangelism, nakabase po sa ministry, nakabase po, Panginoon, sa anumang gawain, Panginoon. Pahalagahan din po ng isang simbahan, Panginoon, ang salitang pagpa-follow up. Lalong-lalo na po sa mga taong mga ginamit doon po sa kung paano nagsimula ang isang simpleng gawain. And turuan mo po kami sa parting ito na isang way din po na magawa po namin na may pag-ibig at mabubuting bagay ang ganitong bagay. I-bless mo po si Tita Tespado, ang tita, si Brother Ronnie, Lord God, ang kanyang pamilya, si Ate Jonah, Panginoon, si Kuya Carl, at sa lahat po ng nakikinig at makikinig pa at manonood, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang ganitong way to observe this. Marami pong salamat. Nawa, Panginoon, kami rin po ay maging kalakasan sa mga taong nasa paligid namin sa ganitong pamamaraan ng paglilingkod. Marami pong salamat, and continue to bless us, Lord, sa amin po mga personal na kalagayan. Kayo po, Panginoon, ang malawalhati, pagkat kayo po ang dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Idinadalangin din namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa aming Panginoong Kristo, na aming dakilang pastol, dahil sa kanyang banal na dugo na pinagtibay na walang hanggang kasunduan. Naway pagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang lahat ng kailangan upang masunod ang iyong kalooban, ang kalooban niya dito sa lupa. At sa pamamagitan ng Kristo, naway gawin namin niya sa amin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Maraming po salamat sa oras po na binigay niyo na makasama ko po. It's almost 54 minutes na po na tayo magkakasama. At importante ho yung salitang follow up ng mga kapatid. Kung kayo po o tayo po ay tinawag ng Lord sa isang gawain, importante rin po sa pag-preach or sa pagtuturo sa mga inihahandle po natin. Nawa po magkaroon ng follow up para rin po sa lalo po silang magkaroon ng desire na makilala at kilalanin yung ating Panginoon sa kanilang buhay. Maraming pong salamat. God bless po. God bless.